Ang mga mangangalakal ay masigasig na nagbabahagi ng kanilang mga opinyon, sumipsip ng kanilang mga inumin ang bawat isa, natatakot na baka may mang-agaw ng mga inumin mula sa kanila. Tinitigan ni Gamer ang berdeng inumin sa kanyang baso na tila nanginginig pa. Ang lasa ng mansanas ay nananatili sa kanyang palad na nagiiwan sa kanya ng higit na pananibik. Dinilaan ang kanyang mga labi bilang kasiyahan, nakalimutan ni Gamer ang lahat ng tungkol sa asal, dumighay, habang tinatanong si Roland tungkol sa misteryosong chaos drink na ito. Dahil ito ay sadyang napakasarap. Tumawa si Roland at ipinaliwanag na ang inumin ay naglalaman ng dry ice, na maaari ding tawaging carbonated beverage. Wala sa mga terminong ito ang may katuturan para kay Gamer. Gayunpaman, hindi yun mahalaga, tinanong ni Roland si Gamer kung sa tingin niya ay makakahanap ng lugar sa palengke ang gayong pagkakaguluhang inumin, kung ibebenta. Nang walang pag-aalinlangan, pinatunayan ng Gamer na tiyak na magiging hit ito. Isinasaalang-alang ang mga personal na panlasa, maaaring may kaunting pagkakaiba-iba sa kasikatan ng tatlong magkakaibang lasa, ngunit ang bawat isa ay isang may Kat Angie tanging brew, sa bawat katangian. Buong tapang niyang sinabi na pagkatapos matikman ang mga ito, ang pinakamasasarap na prutas na alak mula sa kaharian ng Dawn City, ay maaaring malapit ng makalimutan. Ngumiti si Roland at binanggit ang katapatan ni Gamer, na binanggit kung gaano kakaiba para sa isang mangangalakal na purihin ang mga kalakal nang hindi naghahanap ng mga kapintasan upang makipag-ayos sa mas mababang presyo. Taimtim na tumugon si Gamer na hindi niya gustong linlangin si Roland o ang sarili niyang taste buds. Ngunit mayroon siyang isang tanong, bakit gumamit ng kakaibang pangalan para sa inumin? Ibinahagi ni na Gamer at Margaret ang kanilang mga saloobin, na nagmumungkahi na ang terminong chaos ay makabago. Ngunit nabigong highlight ang kanilang natatanging panlasa, ang paggamit ng magkahiwalay na pangalan ay malamang na gawing mas mabibili ang mga ito. Umiling si Roland, inulit ang sinabi niya tungkol sa kung paano kakaiba ang bawat paghigop. Sa totoo lang, ang tatlong bote na ito ang huli sa kanilang stock. Napagtanto ng mga mangangalakal na ang parehong mga inuming ito ay hindi na maaaring kopyahin. Ipinaliwanag ni Roland na ito ang dahilan kung bakit pinangalanan niya ang mga ito ng chaos, ang bawat lasa ay natatangi at sa bawat paghigop ay mas mahalaga kaysa sa mga nakaraang higop. Ang mga mangangalakal ay kitang-kitang nabigla sa balita, na napagtatanto na hindi na nila muling matitikman ang mga kakaibang lasa na kanilang naranasan. Umismed si Roland, inamin na bagamat hindi niya maihayag ang proseso ng paggawa ng chaos drink, mayroon pa ring iba pang chaos drink na available, gayunpaman, iba ang lasa ng lahat. Ang tanging pagkakatulad, sabi niya, ay ang kanilang pambihirang panlasa. Naunawaan ng mga mangangalakal na dahil sa pambihira at kalidad ay naging potensyal na minahan ng ginto ang mga hindi maibabalik na inuming ito. Si Gamer ang unang nagpahayag ng interes, umaasa na ibabahagi ni Roland ang mga produktong ito sa kanyang trading fleet. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mga barko na naglayag sa mga baybayin ng lahat ng 4 na kaharian, na nangangako ng malaking pagbabalik para kay Roland. Itinuro ng isa pang mangangalakal, si Curious, na ang pangunahing focus ni Gamer ay nasa teritoryo ng kaharian ng Dawn City at noon. Siya ay lumawak sa iba pang mga ruta ng kalakalan. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na ipinagmalaki ng mangangalakal na ang kanyang fleet ang pinakamalawak sa Wolfheart Kingdom. Sa pagmamasid sa kanilang pagtatalo, iminungkahi ni Roland na magtatag ng isang joint trading guild. Pipigilan ng guild na ito ang pababang presyon sa mga presyo dahil sa hindi kinakailangang kompetisyon. Maaaring makipag-ayos ang mga kalahok sa kani-kanilang teritoryo, na ang lungsod ng Neverwinter ang tanging responsable para sa pagbibigay ng mga kalakal. Ang pamamaraang ito ay magbibigay daan sa mabilis na pagbebenta sa pamamagitan ng mga pamilyar na channel nang walang direktang kompetisyon sa mga mangangalakal. Ang mga kita ay ibabahagi ayon sa isang paunang napagkasunduang kontrata, na tinitiyak ang seguridad para sa lahat ng kasangkot. Mabilis na naunawaan ng mga mangangalakal ang konsepto, ngunit lumitaw ang mga tanong tungkol sa mga detalye ng mga dibisyon ng teritoryo at pagbabahagi ng kita, kung isa sa alang-alang ang mga gastos sa transportasyon ay iba-iba bawat mga rehiyon. Inaasahan ni Roland ang mga alalahaning ito, na nagmumungkahi na ipagpatuloy nila ang mga talakayan hanggang sa isang kasiyasyang kasunduan at maabot ng lahat ng partido. Si Margaret ang unang nagpakita ng suporta, at hindi nagtagal ay sumunod din ang iba. Tumango si Roland bilang kasiyahan, ipinaalala sa kanila na ang pagtutulungan ay palaging mas makapangyarihan kaysa sa pag-iisa. Di nagtagal, naitatag ang Joint Trading Guild.
Samantala, sa Slumberang Isle, natipon na ni Camila ang mga pangalan ng mga mangkukulam na handang magpadala ng suporta sa kanlurang teritoryo. Kinuha ni Tilly ang listahan at pinagmasdan ito. Mahigit sa kalahati ng mga mangkukulam sa Slumberang Isle ay handang tumulong, isang mas magandang resulta kaysa sa kanyang inaasahan. Bago ito, naging transparent si Tilly sa mga mangkukulam sa fjord, malinaw na nakikipag-usap tungkol sa nakaraang Witch Kingdom, sa Federation, at sa mga demonyo. Gayunpaman, ang lahat ay nagkaroon din ng opsyon na magpatuloy na manirahan sa fjord. Sa pag-iisip tungkol dito, binanggit ni Camila na karamihan ay naintriga sa pagkatalo ni Haring Roland sa simbahan, at lahat sila ay sabik na makilala siya. Napansin ni Tilly ang pangamba ni Camila at gusto niyang malaman kung ano ang gusto niyang sabihin. Ibinahagi ni Camila ang kanyang mga alalahanin, si Roland ay isang maharlika pa rin, at may panganib na maaaring ilipat ng mga mangkukulam ang kanilang tiwala mula kay Tilly sa kanya. Naniniwala si Camila na, pagdating sa mga interes, minsan ay maaaring maging hadlang ang pagkakaugnay ng magkakadugo, ngunit ito ay ang pinakamahusay na maghanda para sa pinakamasama. Ano ang gagawin nila kung si Roland ay naging katulad ng ibang maharlika? Ibinaba ni Tilly ang listahan at hinawakan ang kamay ni Camila, tinitiyak sa kanya na ginawa niya ang desisyong ito pagkatapos ng masusing pag-iisip. Kinilala niya ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap, ngunit sa ilalim ng banta ng ikatlong banal na digmaan, kung sila ay Mab Aigo, walang hinaharap na dapat isaalang-alang. Ang kanilang kasalukuyang ibinahaging layunin ay para lamang mabuhay. Si Tilly, na may hindi maipaliwanag na tingin sa kanyang mga mata, ay iminungkahi na sa halip na ganap na iwasan ang labas ng mundo, maaari nilang gamitin ang pagkakataong ito upang isama ito, na bumubuo ng isang hindi mahahating interes ng komunidad, kasama ng mga karaniwang tao. Kung ang kanilang mga tao at ang kanilang mga kakayahan ay tumagos sa iba't ibang larangan, kahit na gusto ni Roland na sirain ang kanyang kasunduan sa Slumberang Isle, hindi niya ito magagawa kung wala ang kapangyarihan ng mga mangkukulam. Naginampanan ng tulad ni Tilly, na natiling nag-aalala si Camila na maaaring magpataw si Roland ng labis na paghihigpit sa kanila. Ngunit hinimok siya ni Tilly na huwag maging masyadong pesimista. Batay sa kanyang mga obserbasyon sa nakalipas na 6 na buwan, hindi naglagay si Roland ng anumang karagdagang limitasyon sa sinumang mangkukulam. Sa huli, pinili ni Tilly na magtiwala sa kanyang instincts, sa paniniwalang hindi gagawin ni Roland ang ganoong bagay. Tumango si Camila, sinisigurong sisimulan niyang ihanda ang lahat para sa pagpunta sa Western Territory. Pagkatapos ay inilipat ni Camila ang pag-uusap, na nagsiwalat ng ilang nakakagambalang tsismis na narinig niya nitong mga nakaraang araw. Mausisang nagtanong si Tilly, tungkol sa likas na katangian ng mga alingaungaw na ito. Lumalabas, sa mga mangkukulam, ang ilan ay naniniwala na, dahil ang kanilang mga ninuno ay minsang nagtayo ng isang malawak na imperyo na namumuno sa lahat ng ordinaryong tao, dapat nilang kopyahin ang Federation at magtatag ng isang organisasyon na may mga mangkukulam sa namumunong posisyon, upang maibalik ang formal na kaluwalhatian ng kanilang mga ninuno. Naisip agad ni Tilly ang Blood Fong. Umiling si Camila, ipinaliwanag na ang mga mangkukulam ng Blood Fong ay naniniwala sa lakas higit sa anupaman, ang mga taong tulad ni Githie, Shadowfeather, at Nightfall, at marami sa mga orihinal na miyembro nito ang talagang kabilang sa mga unang nagboluntaryo upang suportahan ang lungsod ng Neverwinter. Ang pinagmulan ng tsismis na tuklasan ni Camila ay iba pang mga organisasyon ng mangkukulam. Pinag-isipan nito ni Tilly kung isa sa alang-alang na ang Slumberang Isle mismo ay binubuo ng iba't ibang maliliit na grupo, bagamat wala sa kanila ang kasing lakas ng Bloodfangs. Tinanong ni Camila kung dapat ba nilang kausapin ang mga pinuno ng mga grupong ito, at umiling si Tilly. Naniniwala siya na kapag lumipat ang lahat sa Western Territory, malalaman nila na ang Federation ay walang iba kundi kasaysayan, at isang bagong buhay ang naghihintay sa kanila. Pagkaalis ni Camila, nilapitan ni Ashes si Tilly, hinimok itong magpahinga. Kung nagkamali sila, palagi silang makakabalik sa Slumberang Isle. Tiniyak sa kanya ni Ashes ng mahinang tawa, na sinabi kay Tilly na hindi sila sasaktan ni Roland. Dahil ang Witch Union ay hindi naninindigan at hinayaan na mangyari yon. Ayaw ni Ashes na makita si Tilly na palaging nasa ilalim ng matinding pressure. Umiling si Tilly at kinuyam ang kamao. Alam niyang kailangan muna niyang kumbinsihin ang sarili para hikayatin ang iba. Hindi siya makapagpakita ng anumang pag-aalinlangan o pagkalito. Sa kabila ng kanyang panlabas na kumpiyansa, imposibleng sabihin na hindi siya nababalisa.
Ang pagsang-ayon ni Roland na hayaan ang sleeping spell na magpatuloy sa pamamahala sa paglipat ng mangkukulam ay malinaw na nagpakita ng kanyang saloobin, ngunit nag-aalala si Tilly kung ang mga mangkukulam mula sa Slumbering Isle ay makakasama ng mabuti sa lungsod ng Neverwinter at kung paano talaga magbabago ang pangunawa ng mga ordinaryong tao sa mga mangkukulam pagkatapos ng ikatlong Divine War. Naramdaman niya ang bigat ng lahat sa kinabukasan ng Slumbering Isle sa kanyang mga balikat. Pagbabago ng paksa, tinanong ni Ashes kung handa na bang maglayag ang mga barko. Tumango si Tilly at ibinahagi na marami na rin siyang inihanda na textbook para kay Ashes. Umatras si Ashes, winawagayway ang kanyang kamay, halatang takot na takot sa mga aklat-aralin, at sinabing ang pagbabasa sa barko ay makakatulong sa kanay. Ngumiti si Tilly at tumugon, kung gusto siyang protektahan ni Ashes, kailangan niyang maging mas malakas, at paano niya magagawa iyon nang walang karagdagang kaalaman. Si Ashes, kumbinsido, ay sumang-ayon na basahin ang mga aklat-aralin. Nang makita ito, bahagyang nabawasan ang pagkabalisa ni Tilly. Pagbalik sa lungsod ng Neverwinter, unti-unting lumalamig ang panahon, ngunit wala pa rin ang nyebe, isang malaking pagkaantala kumpara sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, ito ay magandang balita para sa lungsod ng Neverwinter. Sa sapat na butil, mga sandata, at itinatag na mga ruta ng transportasyon, nadama ni Roland ang tiwala sa anumang gawain. Kumatok si Axe at pumasok saka sumaludo. Tinawag siya ni Roland sa pagbubukas ng mapa at tinanong si Axe kung interesado siyang bisitahin ang kanyang tinubuang bayan sa panahon ng taglamig. Ang karaniwang stoic na mukha ni Axe ay lumiwanag sa pambihirang pananibik, na pagtanto na ang kanyang hari ay nagpaplano ng isang kampanya sa Southern Territory. Matapos talakayin kay Axe ang plano ng labanan, umalis si Axe sa silid at lumabas si Nightingale mula sa ambon. Hindi niya maintindihan kung bakit pinili ni Roland sa pagkakataong ito na makipagdigma sa Southern Territory. Ipinaliwanag ni Roland na alam niya ang kanyang mga alalahanin, na batay sa sukat ng buwan ng Demon noong nakaraang taon, sapat na ang 1,000 sundalo ng unang hukbo upang ipagtanggol ang mga hangganan ng lungsod. Upang maging mas maingat, nag-iwan siya ng 2,500 sundalo upang ipagtanggol ang mga hangganan ng lungsod. Sa pangangalap ng isang bagong reserbang puwersa, ang lungsod ng Neverwinter ay dapat naligtas. Lumapit si Barrett na iniharap ang final na kontrata ng Joint Trading Guild. Natuwa si Roland dito, lalo na nagulat na makahanap ng isang mathematical equation na kasama ng isa sa mga alagad ni Barrett. Lumalabas na sa halip na isang komplikadong pagkalkula, ang equation na ito ay angkop na kumakatawan sa kasunduan at tinanggap ng lahat ng mga mangangalakal para sa katumpakan nito. Sinamantala ni Barrett ang sandali upang purihin si Roland, na nalulugod na mapagtanto ang pagiging praktikal ng kaalaman sa matematika sa pananalapi at pangangasiwa. Pagkatapos ay nagtanong si Roland tungkol sa kasalukuyang populasyon, kung saan sumagot si Barrett na ang lungsod ng Neverwinter ay umabot na sa 110,000 residente. Sa pagsamantala sa pagkakataon, nagreklamo si Barrett tungkol sa kamakailang nakakadismaya na pagganap ni Edith, na binanggit ang kanyang kakulangan ng karanasan sa mga termino ng komersyal na kalakalan. Habang si Nightingale, na nakatago sa ambon, ay nagpaalam kay Roland na si Barrett ay hindi nagsasabi ng totoo. Si Barrett, na hindi alam na si Nightingale ay nasa paligid lang, at nagpatuloy, na halos naanad sa isang nakapagpapaalaala na mode tungkol sa kanyang oras sa Old Capital at sa kanyang mga nakaraang karanasan. Mabilis siyang pinutol ni Roland, na nagmumungkahi kung iyon ang kaso, kung gayon ay dapat na masturuan ni Barrett si Edith. Bahagyang natigilan si Barrett at gustong pa sanang magsalita pa, ngunit matatag na tinapos ni Roland ang talakayan sa isang magaan na komento. Ipinaalam din ni Roland kay Barev ang kanyang mga plano na mangampanya sa timog at ipagkakatiwala niya sa kanya ang mga partikular na plano at kaayusan sa labanan. Mataimtim na tumango si Barev na nangakong hahawakan ito ng maayos. Pagkaalis ni Barev, lumitaw si Nightingale na nagkomento na ang mga salita ni Barev tungkol kay Edith ay hindi totoo. Walang pakialam si Roland na binanggit na ang pagkondena o pagpaparusa kay Barev sa bagay na ito ay hahadlang lamang sa kanya sa lantarang paghamon kay Edith. Para maging balanse sa loob ng City Hall, kailangan ng isang tao na patuloy na pigilan si Edith, at sa kasalukuyan, si Barev lang ang makakagawa. Naguguluhan si Nightingale kung bakit naramdaman ni Roland na pigilan si Edith kung malinaw na kaya ni Edith na pamahalaan ang City Hall. Nag-alinlangan si Roland, nahihirapang maghanap ng dahilan. Nag-aalala ba siya sa pagkakaroon niya ng labis na kapangyarihan?
Ngunit bilang hari, maaari niya itong palitan anumang oras. Natatakot ba ito sa kanyang maling pamamahala o pagbabago ng mga utos? Umiling si Roland, hindi maaring bigyang katwiran ni Roland ang kanyang mga aksyon maliban sa kapakanan ng checks and balances of power. Noon pa man ay ayaw na niya sa ganitong paraan. Kabalintunaan, ngayon bilang hari at nasa buong kapangyarihan, hindi niya sinasadyang ginamit ito. Dahil sa paalala ni Nightingale, napagtanto niya na unti-unti na siyang nagiging tipo ng taong minsan niyang kinamumuhian. Huminga ng malalim, magpapasalamat kay Nightingale, biglang tumuro si Nightingale sa labas at sinabi kay Roland na umuulan. Bumaling si Roland upang makita ang kulay abong kalangitan na unti-unting napupuno ng maraming puting betik. Mataman siyang nagmasid, alam niyang dumating na ang buwan ng mga demonyo. Samantala, sa Hermes Holy City, huminga ng malalim si Tufon, kitang-kita ang mga madilim niyang bilog sa mga huling gabing walang tulog. Hindi niya moari kung paano natalo ang piling puwersa ng simbahan, ang God's Punishment Army. Ang mga Pure One ay naglaho ng walang bakas at ang kinaroroonan ni Pope Maine ay hindi alam. Nang maglaon ay natuklasan niyang hindi kailanman si Maine ang piniling kahalili ng matandang papa, ang korona ay ipinasa kay Pure One Zero. Ngayon sa buwan ng pagdating ng mga demonyo, paano pipigilan ng simbahan ang mga demonyong hayop? Sa pagbuhos ng isang tasa ng tsaa, natanto ni Tufon na hindi sapat ang kapangyarihan ng simbahan lamang. Kailangan niyang i-rally ang Wolfheart at ang Maharlika ng Eternal Winter. Bigla niyang narinig ang mga tunog ng mga espadang nagsasalpukan. Paglapit sa bintana, tumingin siya sa ibaba upang makita ang isang away sa ibaba. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang kapitan ng personal na bantay ng Papa, na sinundan ng 10 mandirigma ng God's Punishment Army, na hinimok si Tufon na umalis kaagad. Malakas na tinanong ni Tufon kung paano nilabag ng mga mananakop ang kanilang mga depensa. Ipinaliwanag ng kapitan na ang kalaban ay lumabas mula sa kailaliman ng mga kuweba. Naalala ni Tufon ang mga kuwebang iyon, tinanong ang kanyang sarili na hindi ba ang kuweba ay isang serye lamang ng malalaki at maliliit na butas? Sa sobrang pagkabigla at pagkalito, sinundan niya ang kapitan sa isang lihim na pinto. Paglabas ng daanan, agad na lumubog ang kanyang puso. Nakita niya ang 8 kaaway na nakatayo na may mga espada, na para bang alam nilang ito ang labasan ng sikretong daanan. Ngunit ang pagkakita sa mukha ng isang lalaki ang naging dahilan ng pag-freeze ng dugo ni Tufon. Ang lalaking nasa harapan niya ay ang mismong mandirigma ng simbahan na kalaunan ay sumailalim sa ritual na maging walang kaluluwang God Punishment Warrior, ngunit naalala ni Tufon na ang mandirigmang ito ay namatay. Sinabi ng lalaking may asul na buhok na hindi niya inakala na muli siyang tutungtong sa banal na lungsod, na kinukot siya na ang mga kahalili ng pamana ng Acres ay naging ganito kalungkot. Hindi makapaniwalang tinanong ni Tufon kung anong klaseng halimaw siya. Tumawa ang lalaking may asul na buhok. Sinabing siya ay walang iba kundi ang mandirigmang nilikha ng simbahan gamit ang dugo at bato ng God Punishment ng mga mangkukulam, gayunpaman, tila hindi nila nakuha ang pinakamahalagang hakbang, na nagresulta sa isang walang kaluluwang God Punishment Warrior. Nang hindi na nagpapaliwanag pa, dahan-dahan nilang nilapitan si Tufon, na nakatatakot na nanonood habang ang kanyang mga mandirigma ng parusa ng Diyos ay umaatake sa mga kaaway. Gayunpaman, ang kanilang mga kalaban ay mga mandirigma ng parusa ng Diyos, na tila mas malakas pa. Mabilis at tactical nilang natalo ang mga puwersa ni Tufon. Nakaluhod sa lupa, nakiusap si Tufon para sa kanyang buhay, na sinasabing kung wala siya, babagsak ang banal na lungsod at ang 4 na kaharian ay haharap sa kapahamakan.